Yo guys, check, kamusta kayo mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong umaga. Grabe tong morning natin mga lodi, mainit-init ang mga balita natin. Merong mga grabe. Nagkakaroon na sila ng side, no? Nagkakaroon tayo ng nadidivide yung ating mga crypto community, mga idol, no? Medyo matindi to. Matindi yung paglalaban na nangyayari mga idol. So titignan natin, check natin kung ano yung mga balita ngayon. Siyempre, unang-una palike muna ng video natin malupit yung mga news natin ngayon mga idol, no? Hindi to si Usag ito, tsaka si si Eugene Domingo, natawa lang ako dyan, no? So punta muna tayo sa ating crypto bubble. So ngayon, medyo ang pinakamataas natin na negative dito is negative 3.5 itong pump, no? Pero yung iba naman medyo mabababa lang yung mga negative nila, no? 0.6, 0.8, 1%, 0.4. So ang pinaka nag-positive ngayon dito is yung M sa hours to mga lodi, itong M o yung meme core to, 'di ba? Tapos yung XPL, no? Ayan po ang medyo nag-up ngayon, nag-uptrend sila mga idol, no? So yun, grabe to. Sa day naman natin, medyo ganun din halos mga idol, no? Wala naman masyadong pinagkaiba. Ano to? So sa ating chart, no? Itong ating XRP, naku, hindi ako nakapag-position kanina kasi ganap ako news mga idol Kaya ako pag gustong position dito. So ang ating Bitcoin ngayon is nasa 114.3. Ang ating Ethereum naman is nasa 4.1 at ang ating XRP is $2.8 mga idol, no? So grabe. Nagpump na siya simula ng mga nakaraang araw. So para sa akin, medyo nakaka-recover tayo, no, nung nakaraang days. Kasi kung titignan nyo, bumaba tayo ng hanggang 2.7, almost 2.6. Nag 2.69 to mga lodi. Ayan, no, nang saglitan lang. 'Di ba? So ibig sabihin from ilang days ago nakaka-recover tayo ngayon. Kumbaga, better than yesterday. 'Di ba? So goods na goods yan. Nakaka-recover na ba tayo mga lods, no? So Tuesday pa lang mga lodi, mahaba-haba pa ang ating linggo mga lods, no? Tandaan nyo, itong linggo na to medyo makati rin to. Marami ring i-announce. At tandaan nyo, tomorrow is October 1 na mga lods, no? Ayun pala yung aabangan ko. Sabi nila magbabagsak na yung market ng October 1 So titignan natin yun. Baka makapag-short tayo, pumaldo tayo sa pagbagsak, no? Titignan natin mga idol. So check na natin ang ating mga news ngayon. So speaking mga idol, isang malupit na isang crypto regulator nag-step down mga lodi, no? Si Adrian Harris, no? Adrian babasa diyan. So Adrian Harris nag-step down siya bilang crypto regulator. Bakit kaya, no? Sabi nga dito, departure right as Trump administration signal crypto-friendly policy shift is notable timing. No, Harris final interview called for US-UK crypto passporting forwards thinking even on her way out. So matagal niya na atang balak umalis mga idol, no? Ngayon lang natuloy. Sabi niya, she's stepping down to not make her aping into the bull run blow up top to look like conflict of interest. O, tama nga naman kasi kung nasa government ka nagtatrabaho, baka magkaroon ng conflict of interest tas crypto regulator ka pa. Paano kung pumaldo ka ngayong bull run? Di ibig sabihin nun, medyo baka insider ka, no? O something. Ganun yung iniisip, baka isipin. Kaya umalis ba siya? Mas malaki yung kikitain niya pag bumaba siya Baka masilip siya kapag na regulator pa rin siya tapos pumaldo siya tulad nito. Nagulat ako dito Sabi dito, SEC Chairman Atkins announced that crypto in his number one priority right now. So ngayon si idol nating Chairman Paul Atkins, ang priority niya ngayon is ang crypto, no? So lahat ng mga ginagawa niya ngayon para sa crypto, lahat ng mga plano niya o yung magagandang balak niya is for crypto.
Ganun dapat ang SEC chairman, hindi katulad ni Gary Gensler. Gary Gensler, ang bawat plano niya, babagsakin yung crypto eh. Diba? So, ito siya, paangatin, no? Kaya nga sabi dito, pump it, sabi mga idol. Sabi dito, if the SEC makes crypto a priority, it's less about pumping prices. Nako, hindi pala pump yun. And more about defining boundaries. Expect increased scrutiny or unregistered securities and clearer rules, no? Ayan, with which can be slow burn to market legislation. So ayan, mas maganda 'yon mga lodi, no, yung clarity mga lods, no, at mga clearer rules pagdating sa crypto, no, para para maiwasan natin yung pump and dump, yung manipulation sa crypto. Sana masolusyonan yon ni Idol Paul Atkins, ang ating SEC chairman, no? At sabi niya naman yun yung priority niya ngayon. So goods na goods yan mga lodi, di ba? So punta naman tayo dito. Nako, ito na, mainit to. Ay, hindi pa pala to mga lodi, sa ETF pala to. So sabi dito mga idol, ni Eleanor Terret, sabi niya rito, no, the SEC Gov o the SEC has asked issuers of LTC, XRP, Solana, ADA, and Doge ETFs to withdraw their 9 billion negative 4 filings following the approval of genetic listing standard. So, parang sinasabi dito, oy, withdraw nyo na muna yung apply nyo ng ETF. No? Kasi which replace the need for those filings. And told withdrawals could start happening as soon as this week. So ngayong week baka i-withdraw nila yan. Bakit i-withdraw mga lodi? Kasi magkakaroon ng bagong rules mga lodi. Kasi yung in-apply nila, parang yung apply nila, yun pa yung lumang rules. So mas maganda kung mag-a-apply sila sa bagong rules. Parang ganun. So hindi ibig sabihin na pinapa-withdraw sila, ayaw na silang mag-apply ng ETF. No? Kumbaga dapat ilagay lang nila dun sa bagong rules na mas madali. Mga idol, mas madali makapasok dun sa rules na bago. So, parang ganun yan, ha? Eto na. The Link F Boys talking up a storm on how Swift chose them. Nako, ito na yung mamayang topic natin. No? Chose them, mind-boggling. Sabi niya, XRP ETF's about to hit. Coinbase is running low on XRP. Supply and demand, people ain't ready, mga idol. No? Sabi ni Puerto Rock pala. Sabi dito ni King, they stupid as F cause it's for CCIP transfer that take 15 minutes compared to XRP that takes 3 seconds. No? So sabi dito mga lodi, isa na lang. So let me get this straight. SEC told them to remove filings because the new genetic listing standards already cover it, mga idol, no, yung bago. That sounds less like rejection and more like a backdoor green light, mga idol, no? They're playing word games again, mga idol, no? So ito mga lods. So hindi dito bad news, mga lods, no? Actually good news nga to. Baka hindi na tayo, baka for sure, mga lodi, kumbaga green light na to na talaga maaprobahan niya, parang sa sinabi nito ni Eric Balcunas. Tama ba basa ko? Balcunas. Si Eric Balcunas says the odds for crypto ETF approvals are essentially 100% now, mga idol, no? So ma-approve na yan, mga lodi. Ayun yung parang sinabi, mga lods, no? Hindi siya bad news, napaka good news pa nga nun, mga lods. Parang confirm na, no, na ma-approvean sila ng 100%. Grabe, Doge magkakaroon ng ETF. Ano pa ba yung mga nag-apply? Doge, sa meme coin, no? Sa meme coin parang ayun yung nakita ko eh. Oh, dito, yun lang pala. Comment nyo nga kung meron pa kayong alam na meme ko na nag-apply ng ETF. So, ayan. Pero, ang XRP, mga lodi, talagang ang dami niyan. Ang dami nag-apply dyan. Kulang-kulang 20. No? Kulang-kulang 20. So, pag na-aprobahan lahat yun, tangang tindi nun, mga lods. No? Sabi dito, after Ripple partner Tunes expand, cross-border payment partnership with Ripple, they partner with Swift to connect 11,000 banks. Tunes only payment provider is Ripple and Ripple main cross-border mechanism is XRP. So marami na kasing mga lods, huli ko na to. Marami na kasing nagtatalo-talo ngayon, mga lodi. Sabi nga dito, ito na yung topic nating malupit ngayon. Ito na.
Bitcoin Maxi talking like SWIFT has already chosen Linea when it's not even officially confirmed. What's wrong with this guy? So, si George kasi to, mga lods, Swift. no? Swift disappointed a lot of XRP guys because they chose another chain for their messaging and not XRP Ledger. Messaging, It's rumored sinabi that they're niya. talking, Swift was experimenting, and they're like, no, we're not going to back our biggest competitor. But they chose Linea, which is L2 for Ethereum. So, Ayan. Tapos, mga lodi, may mga comment ba dito? Check natin. Wala. So, hindi pala yan dyan. So, ito rin, mga lodi, ito. Kakapost lang to ni George, eh. Anong oras ba to? Kakapost niya lang to, mga lodi, 6 a.m. Na? SWIFT isn't just piloting. They're going straight for the jugular, sabi niya, no? The 150 trillion payment network is teaming up with Consensus, mga idol, no? Ethereum and Linea backer, plus 30 global banks to build a blockchain settlement system for real-time cross-border payment. Grabe, lupit. Meanwhile, Chainlink, ito naman, Chainlink is already in play, piloting tokenized asset settlement through SWIFT rails using the Link infrastructure. Smart move. Ayan, mga lodi. Ripple naman, sabi niya, you build race for decade. No, naku, pero totoo yan, ha. Ripple build race for decade na. Now, the old gatekeeper is directly building new ones with Web3 partners. Kumbaga, hindi nila ginamit yung binild ng Ripple, gumagawa silang bago. Ayan. This is the new arena you must dominate. All eyes on your next move. Alam nyo, mga lodi, ang lupit nga, eh. Habang nangyayari to, tahimik yung Ripple, tahimik sila Brad Garlinghouse, tahimik si David Schwartz, at nalulupitan ako doon, mga lods, no? So, tignan natin to, ha. Sabi nga dito, sinagot to ni King Balex, mga idol, ha, 1 hour ago. SWIFT partnered with Tunes Retard, sabi niya, for transforming global cross-border payment. Tunes only payment mechanism is Ripple. Ripple cross-main transfer system for cross-border payment is XRP. It is too slow. Basel 3 requirements 3 to 5 seconds and XRP is 3 seconds. Dami. Sabi niya ganun. It is 5 minutes daw. Mga idol, no? So marami nag-comment dito, no? Ayan. Pero ito, mga lodi, tinanong dito, mga lods, no? How are these fees compared putol kasi, sa Google search to, mga lodi, doing transaction on the XRP ledger with XRP. So, ang sabi dito ng Google search, mga idol, the fees on Linea are significantly higher than the fees, basta yan, no? Cost of standard transaction on XRP ledger, yan, XRPL. The XRP ledger is designed for speed and extremely low cost payment, making it one of the most cost efficient blockchain for simple transactions. So, ayan, mga lodi. Nakikita na. Alam niyo, mga idol, ako, ano sa akin to, mga lodi, sabi ko nga sa inyo, hindi niyo ako mapapad dito, eh. Kahit na ano pang dumating, maging partner ng mga yan, mga lods, doon pa rin ako, no, kung saan ako. Hindi yung porkit may bago, lipat na tayo dito, nagpanic na yung iba. Pero kayong bahala, kung sino magpanic, walang problema, kayo naman yan, eh. Mga lods, eh. No, mag-research kayo, no, mamaya mali pala yung sinasabi ko, sunod kayo ng sunod, kaya hindi ko naman kayo pinapasunod, eh. No, sabi ko nga sa inyo, do your own research, di ako financial advisor. Mga lods, no. Pero sabi nga dito, it never been about Ripple partnering with SWIFT. It's about taking business away from SWIFT. Whether it be 14% or 85%, there is plenty to go around. Testing Linea this late in the game is pure panic by SWIFT. Ripple is already up and running, mga lodi, no? So, ayan. Di ba? So, kayong bahala, mga idol. Ako, namimisteryohan ako kasi tatahimik lang yung mga developers ngayon, lalo na sila Brad Garlinghouse. Mga lods, no? Tahimik sila. Kumbaga, parang iniisip ko, it's either nanginginig sila sa takot dahil hindi sila yung pinili,
or nasasabik silang sabihin kung ano yung mga plano nilang malulupit. Ganun lang yun mga idol 'di ba? So sabi nga yung nakaraang alam ko matagal na yun, may nagsabi nun na it's now or never pagdating sa Ripple o sa XRP. No? It's either makukuha nyo lahat o kayo yung gaganap sa lahat o hindi. Ganun lang yun Kung baga kayo mapipili o hindi. Kung hindi kayo napili, wala. Magiging normal lang kayo na crypto. Hindi kayo magna number 1. Diba? Hindi kayo magna number 1. Siguro magpapump kayo dahil sa mga ETF, sa mga ganyan, partner. Pero yung utility na gusto nyo, hindi mangyayari pag hindi kayo. No? Ganun yun. So, pero pag kayo yung nag-champion, ayun na, mga Lodi. Doon sinasabi yung maraming magiging millionaire na mga XRP army. Sabi nila yun, hindi ako nagsabi nun, mga Lodi. Nakalimutan ko. Basta meron nun sa upload ko, ng mga nakaraang video ko. No, so, ganun yun, mga Lods. No, nasaan kayo? Magtitiwala ba kayo o hindi? Alam nyo, mga Lodi, isang coins lang naman yung XRP Tulad ko, marami akong hawak na coins, hindi lang XRP. So, sakaling merong mga coins na hindi magtagumpay, sana magtagumpay yung iba kong hawak. No? Ganun din kayo dapat. No? Hati dapat yung mga asset nyo. Hindi lang, sabi nga, don't put your egg in one basket, di ba? So, dapat, kalat yun. No? Pero ako, sa akin kasi, kaya ako ganito sa XRP. Kasi ito yung pinakamalaki kong hawak, mga idol. Siguro, halos nasa 50% ng portfolio ko. Hindi naman, siguro mga tama ganun, mga 50% ng portfolio ko XRP, and then the 50% hati-hati na lahat yun. Although napaka-onti lang ng invest ko ngayon, mga Lodi, kasi nga 'di ba ginasos na natin, bumili tayo ng sasakyan. So onti na lang yun, mga Lods, pero nagtitiwala pa rin ako diyan, mga Lodi. Hindi pa rin nawala yung, syempre ni-research ko yan so kayong bahala, mga Lod. Mas maganda i-diversify niyo yung portfolio niyo, wag lang sa isang coin. So, ako, bias ako dyan. Alam nyo naman yan. Di ba? Kaya, sa akin, hintayin na lang natin, mga Lods. So, babalikan natin yung mga yan. Kapag, kung ano mangyari ngayong last quarter, no? Kapag sila yung nagtagumpay, babalikan pa rin natin sila. Oy, tama kayo, mga Lodi, di ba? Tama kayo, at hindi ako, onti lang ang ating na profit, no? Ganun lang tayo. Pero pag tayo nag-champion, babalik din tayo. Oy, ano na nangyari sa inyo, mga Lodi? Kamusta? Kakamustahin lang natin. Ganun lang naman yun 'Di ba? Kasi syempre, crypto to, mahiwaga ang crypto, mga idol, tandaan niyan. So, pwede naman tayo mag-trade din. Alam nyo, pagdating sa crypto, maraming pwedeng gawin. Pwede kayo mag-trade, pwede kayo mag-spot, pwede kayo mag-invest ng kung ano-ano, buy low, sell high. No, enjoy lang natin ang crypto. Ako sa akin, hindi tayo magkakalaban, mga idol, no? Itong mundo ng crypto, isa lang to sa pwede nating puntahan para kumita, di ba? Para magpatalo. Ganun lang yun Okay, masyadong seryoso, mga idol, dahil kahit naubusan na kayo ng pera dyan, andyan pa rin yung market, di mawawala yan, mga idol. Di ba? So, sabi nga ni Boss Robo, kahit na trade ka ng trade, maubos man yan, huwag ka magmamadali kasi hindi naman mawawala yung market Di ba? Wala ka ng pera, yung market nandiyan pa rin, tuloy-tuloy yan. Ganun lang yun. No, ito. Gusto ko lang basahin sa inyo to. Ito yung mga pwedeng mangyari kasi nga yan, sweep, consensus, ito yung pinaka pinupukol ngayon sa mga XRP army. Wala pala kayo, hindi pala kayo chosen nun Di ba? Sabi dito ni Crypto Insight. Ayan Sabi niya dito, wait lang. Ayan, huminga lang ako malalim. Sabi niya rito, if we in the XRP community are right that Ethereum, Consensus, and even Gensler had something to do with the SEC lawsuit against Ripple. No, kasi sila yung mga nagkaso mga Lodi, no? Kung ayun yung pagkakaalam no, si Gensler, ayan yung Ethereum, yung Consensus. Sabi nila yun hindi ako yun. Against Ripple. And now we see Consensus potentially building with SWIFT. Doesn't it make sense to consider two possibilities? Sabi niya ganun. No? Siyempre, kung kayo yung nagpabagsak o nagkaso ka sa Ripple dati,
tapos nanalo ngayon yung Ripple, 'di ba? Malungkot kayo ngayon. So kailangan niyo ulit magkampi-kampi para magkalat ng FUD o kung ano man katulad ng ginawa niyo dati. Parang ganoon. 'Di ba? First, ito SWIFT may have realized they really need a blockchain or DLT solution for their payment system. During Ripple's time with the SEC or even before the lawsuit, it's possible that Ripple and SWIFT had discussion or that SWIFT even made Ripple an offer. Pwede mangyari yun mga Lodi. No, na parang naisip na ng Ripple dati ng SWIFT dati na, uy, kailangan natin ng malupit na blockchain, at nakita nila yung Ripple. Inopera nila yung Ripple. Oy, mga idol, kayo daw pinakamalupit pinakamatinding technology, no? Pwede ba makipag-partner sa inyo? Opera namin kayo ng ganyan? Ito yung nangyari. Ripple might have turned that offer down. Paano kung tinanggihan sila ng Ripple nun? No, kasi ang pinaka-main ng Ripple nga maging kapalit nila Tapos pa-party rin nyo kami? Hindi na. Sabing ganun, no? O, ang ginawa ngayon ng SWIFT, baka sabot pa sila sa nagkaso. Kasuhan niya. Gumagawa lang. Hindi to totoo to, mga Lodi. Hindi yan totoo. Sabi nga ni Crypto on Insight, ano niya lang yan, possibilities lang. No? Dinadagdagan ko lang yung nasa isip niya. Parang ganun, And then, more recently, for this first time I've ever heard him do so, sabi niya, Brad Garlinghouse openly said that Ripple is aiming to take 14% of SWIFT volume. Isipin mo mga Lodi, paano kung ikaw yung nasa SWIFT, tas maririnig mo yung banta, yung isang company na banta sa inyo na magsasalita na, hindi, makukuha namin yung 14, makukuha namin ng kahit 14% ng SWIFT. Siyempre, matataranta agad, kukunin na tayo na yun, ano na tayo na ito Inaano na tayo na ito ni Sutoy O, di ba? Gagaling ngayon. So, isip ka ngayon ng mga pwedeng, kasi big time ka, mabigat ka mga Lodi. Although luma ka na, pero kilala ka na, kumbaga, malupit ka na So, marami nang nasa balikat mo, kumbaga. No? So, almost immediately afterward na sinabi yun ni Brad Garlinghouse, SWIFT stated, talking about the need for blockchain-based settlement, that timing doesn't feel like coincidence. No? Kumbaga, after sabihin nyo ni Brad Garlinghouse, bigla silang naglabas ng statement na gano'n, no? na blockchain, kailangan natin ng blockchain, ganyan-ganyan. So parang dahil doon, nalak sa utak ng mga tao, pagkasabi ni Brad Garlinghouse na makuha lang yung 14% ng SWIFT, biglang naglabas ng statement yung SWIFT na blockchain, ganyan-ganyan baka kukunin na nila yung XRP. So actually, mga tao lang din yung nagsabi nun na nag-assume na Ripple yung ipapartner ng SWIFT Pero hindi ganun yung ibig sabihin ni Brad Garlinghouse nung sinabi niya yun, di ba? Second, ayun yung second na natin. We should consider whether Ripple's rejection of SWIFT, if that happened, kung na-reject nga sila, was a strategic move. After the SEC lawsuit, Ripple may have positioned itself to compete directly rather than being absorbed. Ayun yung malupit diyan, no? After ng pagkapanalo ng Ripple, napatunayan nila alam na mga Lodi, hindi tayo nabuwag. Yung mga nagkaso sa atin, game. Gawin na natin yung ating pakay, parang sinabi ngayon ng Ripple, di ba? Kailangan na natin makipagkompetensya. Hindi tayo magpapa-absorb sa kanila. Hindi tayo tawag doon. Yung tayo mag-upgrade ng nila, ng SWIFT, dahil magandang technology tayo mag-upgrade sa kanila. No. Gagawa tayo sarili natin. Parang ganun yan, mga Lodi, no? Now, when we look at trust in SWIFT, it seems to be slowly eroding. For example, ito mabigat to mga Lodi, pakinggan nyo to. For example, Russia will likely never use SWIFT again, even if relations with the US were to improve in the future. Bakit? Ba't di nila gagamitin yung SWIFT? Russia would never route transaction through the system that cut them off. Di ba? Sinanction sila Other countries are watching closely. System like China, CIPS exits
but they lack global liquidity, mga lodi. Actually, mga idol, sinabi na rin ni Brad Garlinghouse yun eh. Halos 95% ng kinukuha nilang mga gagamit sa Ripple o magiging partner ng Ripple outside USA, mga lodi. No? So, malay nyo, hindi nga gamitin, pero ang gagamit naman sa Ripple, Russia, China, o yung BRICS. Alam nyo na yan, ha? Kahit mag-search kayo ngayon, BRICS tsaka Ripple, mga lodi, makikita nyo kung anong matindi. Diba? This is exactly where Ripple could step in. It would make sense for Ripple to serve as a neutral settlement layer between the US and other countries, building global liquidity over time and rivaling SWIFT, no? So parang magiging rival siya ng SWIFT. Hindi niya gagawing partner, hindi siya magpapa-absorb doon, hindi niya i-upgrade yung SWIFT, no? Gagawin niyang rival 'yan, mga lodi, no? In the corridors where trust in SWIFT is breaking down, no? Ayan mga lodi, pwede naman 'yan, no? Kayong bahala sa SWIFT, yung mga 'yan, mga link. Kayong bahala diyan. No, para mangyayari niyan, Ripple versus all eh. No? Ripple versus SWIFT and all, and friends. Ripple XRP versus SWIFT and friends. Sino yung mga friends ngayon? Yan, yung Linya, Consensus. Tama, ito mga lodi, hindi to totoo ha. Sasabi nga dito, these are just thoughts. I'm not saying any of this is facts, no? But from a corporate strategy standpoint, this is how I think about the situation and how Ripple may be approaching it, no? So ayan, kayong bahala mga lodi kung napanghihinaan kayo sa XRP dahil sa mga lumalabas na balita tungkol sa Ripple, no? Sa mga partner nila na ganito ganyan, na ganyan ganito, no? Maraming mga tawag dito, mga content creator, yung mga OG. Siyempre mga maxi to, mga lodi, no? Wala namang mga XRP itong mga to eh. Ewan ko kung totoo yung sinabi ni George dati na bumili siya ng XRP. Pero kayong bahala, mga idol, no? Pera nyo, decision nyo. Kung magpapanik kayo, bahala kayo. Sabi ko nga sa inyo, hindi naman isang coins lang naman si XRP. Pwede naman kayo bumili ng marami. Pero kasi ito yung pinaka main news ngayon. So, may nagkakaroon ng dito eh. Mga trending kasi ito, XRP tsaka SWIFT eh. So ayan, mga lods, anong masabi nyo dyan? At syempre, ito pa, Ripple teams up with Ondo to tokenize US Treasury on the XRP Ledger. US Treasury on the XRP Ledger yung Ondo. Meron din akong Ondo eh. Onti lang. Ayan. So, grabe ang init ng news natin ngayon. Mamaya titignan ko pa kung ano yung mga, alam nyo kasi sa mga comment section dito, ayan, wala talagang kwenta yung Ripple, wala talagang kwenta yung XRP, sinungaling yan si Brad Garlinghouse, naloko kayo ng Ripple, naloko kayo ng XRP. So yung mga yon, mga lodi, kung titignan nyo, talagang, meron ako nakitang ganun eh, galit na galit eh. Tapos nung chinek ko, talagang super Bitcoin maxi siya. Tapos lahat ng post niya eh, galit sa XRP. Grabe, bakit kaya? Pwede naman siyang bumili pwede naman niyang hindi bilhin, no? Iba na lang yung bilhin niya, but ini-stress yung sarili, boy. Ang kulit, no? Hindi, mga lodi. Imbyer na yarn, sabi nga. Imbyer na siya sa XRP. So, ayan. Grabe. So, mamayang gabi mag-update ulit tayo, mga idol. Check natin. Mamayang gabi tayo magbabasa ng comment. Alam nyo naman yan, mga lods, no? So, kita-kits tayo. Sana na-enjoy nyo yung video natin, mga lodi. Sa mga wala pang crypto exchange dyan, check nyo yung link dyan sa description sa baba natin, mga idol, no? So, at shoutout sa inyong lahat ng nag-comment, nag-like ng video. Mahal ko kayo lahat. So, magandang araw sa inyo, mga kapatid. At what's up? Subscribe to Cuffs TV, subscribe to Diablo. If you want to subscribe to me, it's a link in the description. Also, if you don't subscribe to me, my whole gang will join. If you don't subscribe to me.